Hey class, this is Sir James and you're listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Okay, so this is going to be the very first episode ng ating 2026. So nakagawa tayo ng ilang episodes, more than 10 episodes I think from 2025. As promised, gagawa tayo ng series ng videos na nagdi-discuss about different degree programs. So, in a way, continuation ito ng isang attempt natin before to create podcast na tinawag nating The Late 20s Project. More on career talk. So, dun sa The Late 20s Project na yun before, so I think nagkaroon na tayo ng ilang discussions about engineering, applied math, meron ding DevCom. So, this is going to be a continuation and I think very just in time. Kasi, itong panahon na to, January, Feb, March, dyan na dapat nagsisimula mag-isip yung mga estudyante. Ano ba yung kukunin nilang kurso para just in time sa pag-a-apply sa kurso sa kolehiyo pagdating ng April, March timing onwards. Okay, so hindi na natin papatagalin pa, pero very special ang makasama natin sa unang episode na ito ng taong ito. So, he is a host, content producer, also an educator. And he is a former digital reporter and producer din sa GMA Integrated News Digital. And posible, malamang sa malamang, nakikita nyo siya sa TikTok feed ninyo talking about journalism. So, welcome, Sir Marco Romas. Hello, sir. Yep. Good day sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng iyong podcast. Thanks for having me. I appreciate it. Maraming salamat din, sir. Alam kong sobrang busy po kayo and mukhang ang dami yung pinupuntang schools ngayon. Parang meron kayong Philippine tour. Dahil ba yan sa press con, sir? Oo, press con season kasi ngayon eh. I think karamihan ngayon as we talk, parang karamihan ng mga divisions, ay ginagawa yung division schools press conference nila. So, it's press con season. Siguro sa isang taon may pahinga lang na 2-3 buwan and then press con ulit. Kasi after the National Schools press con, magbabakasyon lang ng ilang buwan yung mga bata. Yung iba magte-train as early as the enrollment kaagad. So, talagang ganun. At yung ibang schools, talagang karir na karir sila dun sa mga press con activities and competitions nila. Umabot na ng isang taon ang paghanda. Oo, kasi ano siya eh, parang prestigious siya eh. Para siyang palarong pambansa pero journalism. Parang nga siyang tawag nila Olympics of Campus Journalism eh. Medyo ano ko yan, ano ba? Yan yung isa sa hindi ko naabot nung nasa high school, elementary din ako. Hanggang RSPC lang ang naabot ko, sir. So, NSPC na ko. Wala na. Same tayo. Okay, hindi din ako nakapag-NS. Pero ayun, it's my way of paying it forward sa mga students. Correct. Na ano, kasi hindi tayo umabot dun eh. So ngayon, tumutulong tayo sa mga students para kahit paano umabot. Galing, sir. Ayan, so very talaga. So swak din sa pag-uusapan natin ngayon, Sir Marco, since kayo ay kumbaga matuturing nating subject matter expert pagdating sa larangan ng journalism. Yan nga, nagbabahagi din kayo ng mga kaalaman ninyo para sa mga estudyante natin. Dalhin ko na kaagad, sir, sa current situation natin, sa modern world. Ano yung mga malalaking pagbabago po ba pagdating sa context ng journalism? Kasi ngayon, sobrang talamak na yung paggamit ng internet, di ba? Na yan, wala naman yan noon. Ako kasi sir, pumasok ako medyo sobrang ginagamit na yung digital eh. Ako, Gen Z kasi ako, nandun ako sa boundary ng mga Gen Z at anong sunod nga nun? Millennials ba? Basta nandun ako sa boundary. Ako yung last batch ng mga Gen Z. So, medyo modern na rin yung naabutan ko. Medyo digital age na rin siya. May mobile journalism na. Meron ng online platforms. Pero ako nakapag-intern ako for a print organization before. And even so, for example, here in Cebu, kahit sobrang buhay ng tabloid or ng print, may mga nagda-die down na rin talaga ng mga print. So, when it comes to, when you ask me about the changes, siguro the way stories are being delivered, it has to be very engaging. It has to be very creative because nagiging creative na rin yung mga fake news peddlers natin. So, kailangan tapatan yun ng mga journalists. And also, pero pagdating naman dun sa basic tenets ng journalism, kung paano pinapatakbo, paano yung mga ethics ng journalism, ganun pa rin siya. May mga non-negotiables pa rin kasi kumbaga kung tayo ay nasa arena or nasa industriya ng journalism. Pero yung paraan, yung platform, yun yung mga nagbabago-bago eh. Pero we don't have a choice but to adapt
kasi andun yung audience natin, and kung nasaan yung audience natin, dapat nandun din tayo para ibigay yung mga kailangan nilang impormasyon. So since nagbabago nga po, sabi niyo sir, and kailangan mag-adapt din ng mga students, of course, lalo na yung mga students ngayon na napapaisip, tatahakin ko yung landas ng journalism. Ano yung mga, kumbaga, critical skills na dapat matutunan din nila? Kasi for sure, if there's a shift from the traditional na concept ng journalism going to all this digital age, ano yung mga critical skills na dapat meron sila? Number one, they should have critical thinking skills. Dapat yung mga bata, marunong sila hindi lang magbasa ng balita, kundi intindihin yung balita. Yun kasi yung hindi madaling ituro. Natututunan siya sa mahabang panahon, natututunan siya dahil ikaw ay madalas nagbabasa, nanonood ng balita. So yung critical thinking skills, na i-enrich siya kapag ikaw ay nanonood at nagbabasa lagi ng balita. Second, working with foreign media, I think dapat na rin natin talagang makipagsabayan when it comes to multitasking and being multi-skilled. Dati kasi, when you are a reporter, you're writing and you're reporting. Parang yun yung medyo naging grind ng ating mga reporter, or even producing, sila din yun eh. Pero kasi ngayon, iba na eh. Dapat marunong ka na rin mag-edit, dapat marunong ka na rin mag-shoot, dapat marunong ka na rin mag-produce ng istorya. So, ano talaga siya, dapat hindi, kung ikaw ay gustong pumasok sa industry ng journalism, it won't suffice na marunong ka lang magsalita or magaling ka lang magsalita. Dapat nagsusulat ka rin, dapat nag-e-edit ka din, dapat nagte-take ka rin ng photos, nagvi-video ka din. Kasi there will be times na walang ide-deploy na cameraman, ikaw lang mag-isa. You just have your phone with you. Kasi minsan gipit yung budget ng newsroom, kailangan kang paliparin sa ganito kalayong lugar, so kailangan equipped ka doon. And mas advantageous kapag yung journalist ay marunong sa mga ganong skills, kasi mas nagiging fit ka doon sa istoryang yun at mas napagkakatiwalaan ka din ng newsroom ninyo. Actually, sir, may nakita nga ako, parang recently nag-viral na, kung hindi ako nagkakamali, parang cameraman siya, na naging reporter naman siya. Okay. But I think that's really a good insight na dapat ang expectation na sa students ngayon is very, sila, parang, kumbaga all around, para mas maging fit sila sa kung ano yung needs pagdating sa ganitong industry, sir. Kasi when I worked with foreign media, for example, na-shock ako na yung host nila, siya din yung director, tapos at the same time, habang nag-host siya, siya din yung nagsushoot. So parang hindi lang basta-basta ang point and shoot to the point na talagang director of photography din siya. As in, magaganda talaga yung kuha nila. So tapos after that, nag-i-edit din sila. So parang medyo na-challenge ako na parang, parang ang galing nito. Parang this is something that should be encouraged to young journalists if they want not just to be a good journalist in our country but to also be globally competitive. Okay, so yan pala, sir, ang kumbaga practice pagdating sa ibang bansa na, which is tama lang na dapat nagbe-benchmark din tayo para mas maging competitive talaga, makipagsabayan sa iba, no. So, sir, kapag pumasok na sa kursong journalism, ano ba yung mga panimulang subjects na pinag-aaralan dito? Kung hindi ako nagkakamali, nakapagturo din kayo sa Cebu Normal University, sir. So ano bang nag-part-time instructor ako. Anong pwedeng mga ma-expect ng isang estudyanteng napapaisip na ngayon? Sige, pag-journalism ako. Ano ba yan? Pagpasok ko ba dyan, normal na paano magsulat ng balita? O ano ba yung atake? Ituturo naman lahat. Pumasok ako, I don't wanna be very naive, no? Na pumasok ako, gusto ko kaagad na magserbisyong publiko. Hindi ganun eh. Kasi dati yung dream ko talaga, maging reporter, makita sa TV. I would admit that kasi I was into hosting. Talagang nagustuhan ko yun. Pero along dun sa naging course ko, sa degree program ko, na mas naintindihan ko yung lalim ng profession eh. So dun ko siya mas namahal. Dun ko siya mas minahal. Kaya doon ko din na-gets kaya bakit ang daming hindi rin masyado nagtatagal sa field, because dahil nga doon sa demand and doon nga sa kung gaano ka-critical yung role ng journalism sa ating bansa. So, when you enter college, hindi naman requirement kagad or prerequisite na magaling ka na magsalita, magaling ka na magsulat. Diyos ko, ako dati pag nagsusulat ako ng isang news article, pinapagalitan ako, umaabot ng 3 pages. Hindi dapat ganun. Parang maximum 1 page lang yan na sobrang ikli. So,
tinuturo naman siya along the way. Pero I think ang pinaka gusto ko lang sigurong ibilin if you wanna take journalism or communication-related courses, dapat you have a heart to serve the community. Kasi ako dati, although I wanted to be seen on television, I was already doing community works eh. Volunteer ako sa Red Cross Youth namin. I was a Boy Scout of the Philippines. Gumagawa kami ng mga outreach programs. And sobrang love ko yung community building. So, and leadership. So, dun ko na-enrich eh. Kasi parang in journalism kasi, especially if yung degree program ninyo ay medyo generic siya, Bachelor of Arts in Communication, malawak kasi yun. May mga schools na nag-offer ng major like film, print, media, or broadcast media. May mga schools din na wala. So, kagaya ko dati na communication lang talaga siya, parang tinatouch namin lahat ng mga different area ng media like filmmaking, writing, reporting, even theater. So, natatouch siya. Tapos, doon mo nalalaman kung ano yung mga pinakagusto mong parts. So, to me, as long as you love community building and you love communicating, hindi kailangan, pag sinabi kasi natin communicating, it's not just necessarily facing the camera. Well, it's an advantage kung marunong kang magsalita. Pero kahit if you want to be like behind the screen, nagsusulat ng screenplay, nagsusulat ng script, that should be a good benchmark. Yun lang. Tapos, hindi naman kailangan na fluent ka sa English eh. Parang yun naman yung common misconception. Kahit ako, mali-mali naman yung mga grammar ko dati when I was in college. Pero, at kahit hanggang ngayon, di ba? Parang, kasi, communication is more than just being fluent in English. It's also really about being able to be a good listener. Yun yung lagi kong ini-emphasize when I do campus journalism talks na if magaling ka makinig at nakikinig ka dun sa ini-interview mo or nakikinig ka dun sa tawag dito, sa paligid mo, yung community na kung saan ka nag-cover, then you could be a good communicator. You can be someone who have a potential in the journalism industry. Ngayon, sir, di ba nabanggit nyo nga po na yan, nagtuturo na din kayo at least para sa pagpe-prepare sa press con ng mga estudyante. So, sa konteksto nun, may mga napapansin po ba kayong challenges kung paano kayo nagtuturo sa mga batang ito? Kasi, I mean, kung sa mga sinaunang panahon, of course, traditional way din kung paano magturo. But since, yun nga, nasa digital age din tayo, meron din bang something different kung paano tayo magturo sa mga estudyanteng gustong matuto dito about journalism? Hindi ko siya gaanong ma-compare kasi hindi naman ako nagtuturo before ng campus journalism. I was a participant before and I'm not that old din naman na ma-compare yung generation before and generation ngayon. I just think that I would like to speak lang on my experience na ako kapag nagtuturo ako, for example, most especially kapag elementary, I make sure that it's something that interests them and kumbaga naipapasok at nai-inject mo pa rin yung quote-unquote laro or yung pagiging nagkakaroon sila ng fun while they're doing it. Kasi paano mo hihimayin yung mga complex na mga issue ng bayan sa mga kabataan na sobrang babata? 10, 11, 9 years old. So, medyo mahirap siya, medyo challenging. So, pag mga ganon, gumagawa ako ng mga fun ways to engage them. Like, for example, pa-premyo or may palaro or may reward system or even in our broadcast, nag-i-incorporate ako ng mga jargons or terms na pasok sa generation ng Gen Alpha, for example. So, that's how I make it as engaging as possible. Ako, kapag nagtuturo naman ako sa mga high school, hindi kasi ganoon kalayo yung agwat namin. I would say yes, 10, 11 years yung gap, pero almost just the same generation kasi kami. So, at medyo chronically online ako. So, medyo alam ko yung mga nangyayari din online. And sir, ngayon naman, siguro in terms of career path, okay? Kasi eventually, ayan, pag natapos na nila yung kurso din, do you see any, parang potential risk pagdating sa demand ng mga journalists? Kasi ngayon, nag-uusbungan na din yung parang lahat nagiging influencer, lahat nagiging content creator. So, ano pong masasabi nyo about dito? Paano nakaka-apekto yung ganitong maraming bagay pagdating sa mga career ng journalists? May nagbasa ako sa Reddit once, no, may mga nag-usap-usap doon, may mga students, they were asking if like, worth pursuing pa daw ba yung journalism? I would definitely answer yes. It is still really worth pursuing, especially with what's happening in our country right now.
I think we need more investigative journalists. We need more truth seekers and truth tellers na tulungan yung ating mga newsrooms at ang ating mga media men na magsalaysay at magsabi ng katotohanan. Yung caveat lang doon, hindi kasi para sa lahat yung pagiging journalist. Marami kasi siyang kaakibat na demands. Number one, it's mentally and physically draining, especially if you work in a prime time newscast or in a prime time show na sobrang yung grind mabilisan, dapat ora mismo, pag nag-breaking news, dapat accurate at the same time mabilis. So, and it entails a lot of kasi discipline eh. It entails a lot of skills, fact-checking skills. So, hindi siya madali. But kung tatanungin mo ako if it's relevant, yes, it is really, really very relevant. Lalo na talaga sa nangyayari sa bansa natin ngayon, di ba, ang daming corruption issues. So, thanks to our investigative journalists who were able to expose those issues. When it comes to practicality naman, sa pera or sa kita, I would say may kita naman sa journalism. Pero kailangan mo lang talaga maging multi-skilled. Ako, for example, ang ginagawa ko ngayon, I'm a freelance reporter for a UK-based media outlet. I'm doing contents, short-form contents. So, nag-host ako, nag-shoot ako, nag-video ako, nag-edit ako. Ako yun lahat. 1-minute content. Pero pag wala yun, rumaraket naman ako as a producer for documentaries. Kasi ito din yung skill na na-learn ko nung nag-work ako sa TV. So, when we say producing, ako yung nagkakasan ng mga kailangan ng mga foreign media when they come here in the Philippines. Team ko yung nagre-research, ako yung nagsispearhead ng research, ng logistics, ako yung nag-aayos. So, that is also another skill set. Tapos, rumaraket din ako outside of journalism as a host. So, marami kang skills dapat. So, yun lang yung magiging bilin ko. Parang it won't suffice if you just write. It won't suffice if you just host. Dapat marami kang alam. Marami kang skills na alam. I think in the context of corporate world sa industry, so marerelate natin to sa concept ng upskilling na dapat hindi lang ito yung bagay na alam mo. So sa context ng journalism nga, yan, parang multifaceted ka as a journalist talaga, parang all around. Ayan, sir. So I think very helpful lahat ng naging insights nyo para sa mga estudyante natin. Any last few words, piece of advice sa mga batang siguro hanggang ngayon medyo napapaisip pa, ipupurso ko ba talaga to? Or ano ba? Anong huli mong payo sa kanila, sir? I always believe na there is always room for journalism. There should always be room for journalism in our country. Kasi kung wala mga journalists, paano yun na yung sino na magiging watchdogs natin, paano na yung checks and balances, 'di ba? Ang laking tulong ng mga journalists sa ating bansa. Hindi siya instant yung results, pero mahabang panahon kasi yung change na nakikita. Like for example, yung mga naglalabas ng issue ngayon, hindi naman yan after a year nilang inilabas yung storya, biglang pumutok agad, hindi naman yun ganyan eh. It's long term. So, alam ko in our generation, medyo nasanay tayo sa instant results. So if we wanted to pursue journalism, hindi necessarily instant yung nagiging results. Second, alam ko it's press-con season and libo-libo yung mga estudyanteng sumasali, hundreds of thousands if I'm not mistaken, from school level up to the national. Pero iilan yung mga nanalo, iilan lang ang mga nananalo at umaabot ng NSPC. Ang gawin nyo, if you really wanted to pursue journalism and then you lost the competition, volunteer to newsrooms, volunteer to organizations na naghahanap ng mga campus and citizen journalists. Kasi ako dati nung natalo ko sa RSPC, that was my inspiration na parang naging heartbroken ako noon kasi hindi ako qualified, pero I really made it as an inspiration to pursue journalism. Especially I was a photojournalist before, tapos nakita ko sa prospectus ng journalism na may photojournalism, so na-excite ako, and na-excite din ako doon na may iba-iba pang news writing, feature writing. So ayun, don't let your loss in the competition hinder you from doing storytelling. So sana i-pursue nyo pa rin yung storytelling, may it be journalism, communications, corporate communications, or content creation. Kasi we need more responsible storytellers nowadays, especially in this era na very polarizing na kung ano yung totoo sa hindi. Yan, and then babalik dun sa core na, kumbaga purpose, and which is nabanggit nyo kanina, sir, na kung may heart din talaga for public service, hindi lang siya tipong display of, okay, magaling ako magsalita or magaling ako magsulat. Maraming salamat, Sir Marco, sa inyong oras. For sure, may mga estudyante tayo na inspire, and this is
a way din talaga, no? Para yung mga may puso at tingin nyo yan yung calling nyo, huwag na kayo magdalawang isip. So, for sure, nakatulong itong usapan natin with Sir Marco. Alright, that's it for today's episode. My name is Sir Japes and you are listening to the Sunnyside Podcast, ang podcast para sa mga estudyanteng Pilipino. Class dismissed.